Hi guys, good morning. Good morning dito sa Saudi Arabia. Kahit saang lugar, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, masaya tayo ngayon kasi may mga videos na tayong nagagawa and nagiging productive na tayo this month of Ramadan. So kailangan natin ma-fulfill yung goal na yon. So hopefully matapos natin yung goal na yun. So this time ang video ko ngayon ay it's about yung sa accommodation ng OFW. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng magandang accommodation way back 10 years ago. Ayun. So ano kaya ang mga disadvantage at disadvantage ng accommodation? So ngayon, ibabahagi ko sa lahat ng mga pinagdaanan ko in 10 years. So, isa sa pinapasalamat ko, I'm so thankful kasi ang Saudi may offer sila kapag isa kang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East or sa Saudi Arabia, specifically sa Saudi Arabia, kasama sa contract ay yung libreng accommodation. Kaya magandang chance na yon na wala ka nang binabayarang upa ng bahay. Yun yung pinakamagandang binigay ng Saudi government dun sa kontra kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa or dito sa Saudi Arabia. Kung may balak kang mag-abroad or magtatrabaho dito sa Saudi Arabia, don't expect na maganda agad ang ibibigay sa'yo na accommodation ng amo. Kapag nandito ka na sa Saudi, you have to be patient sa mga bagay na ibibigay sa'yo ng amo mo. So kasi hindi lahat ng accommodation maganda na ibibigay sa'yo ng amo mo. Way back 10 years ago, nung pumunta ako dito, actually hindi siya kagandahan. Okay lang kasi hindi naman okay lang sa akin, basta meron lang ako matutulugan, kaya ko naman pagandahin yung bahay. 2 beses ako lumipat kasi nung una narentahan lang ng boss ko yung bahay na yun. So parang stock room namin yung unang accommodation ko. So makikita nyo dun sa previous vlog ko, nandun yung room ko. Hindi kagandahan. Minsan kapag umuulan, tumutulo pa nga siya. So wala tayong magagawa. So we have to be patient. And then after that, nilipat ako sa farm nila kasi silang may-ari ng farm at saka meron silang yung parang bahay ng mga tauhan nila, yung mga bahay na employee. Pero hindi kagandahan, parang bahay talaga ng farm. Kasi dumating kasi yung pandemic, walang kita ng time na yan, walang trabaho. So nilipat ako, tinanggap ko, parang ipapakita ko sa iyo yung link ng video ko ng bahay ko, andun sa description box, ibibigay ko yung link na yun. Parang nasa basurahan talaga ako, parang nasa basurahan na so doon ako nakatira. Tapos may mga ibang lahi pa doon sa ibang room. Ayun, so tapos yung CR isa pa doon, hindi private, yung CR public para sa lahat. So ayun, hindi masyadong komportable pero okay na. Ang importante, meron tayong masisilungan at matutulugan. So ang ginagawa ko, inaayos ko na lang. Minsan tinatamad din kasi parang mawawalan ka ng gana pag ganun yung environment mo. So ganun, nire-relax mo lang yung sarili mo. So after noon sa amo ko, nung nasa Riyadh na ako, maganda naman, pero ang accommodation kung binigay sa akin ng bago kong amo ng time na yon sa Riyadh ay parang CR lang ng laki. Although walang kusina, pero sakto lang talaga sa bed. Ayun, parang may kwarto lang talaga siya, pero yung kusina kasi nasa labas. Kaya
public din, marami kasi siyang tauhan ng time na yun. Ang pangatlo ko ay dito sa Jizan. Yung accommodation naman sa Jizan, yung kapag umuulan, kasi sa Jizan walang winter, puro init at saka ulan. Kapag ulan, pumapasok talaga yung tubig sa loob ng kwarto, tapos ang daming ipis, kaya hindi masyadong maganda. At isa pa doon, hindi ka solo sa kwarto na yon, dalawa kayo ng ibang lahi, so hindi rin komportable, so wala ka rin magagawa kasi yun yung binigay sa'yo ng boss mo. Kasi usually pag ang mga employer, kapag maraming employee, ganun ang ginagawa nila para makatipid sa renta instead of ihiwalay yung ibang lahi. Pero alam ng mga employer na bawal talaga ihalo yung Pilipino sa ibang lahi, kasi alam naman natin yung culture ng mga ibang lahi, kung paano sila maglinis ng bahay, at saka iba din yung Pilipino. So panandalian, naging solo ako kasi umalis yung kasama ko, meron kasi siyang pamilya, so umalis din siya. So nilinis ko lang siya, inayos, inarrange, ako na lang mag-isa, pero gan still yung tubig pa rin, hindi pa rin natin may iwas kasi hindi naman tayo ang may-ari ng bahay para ayusin yun. So ganon. At saka madami pa rin ipis, so ayun, so hindi na naman tayo pag ayun, tanggapin na lang natin kung anong binigay sa atin ng amo natin na accommodation. So patience lang talaga, mahabang pasensya. So after nun, panghuling accommodation ko ay yung ngayon, yung nandito na ako sa Camismo Siait. So it's sa Camismo Siait, first time ko dito nagkaroon ng magandang accommodation, kasi ang accommodation ko dito, bago yung bahay, bago yung building, tapos well painted, wala lang gamit kasi talagang ikaw magpuprovide ng gamit or yung amo mo, depende sa amo mo. Sobrang ganda. So ito yung picture na dumating, sobrang mapintura pa yung floor, kaya sobrang madumi pa siya. Nilinis ko pa, kinuskus ko ng masyado para lang matanggal yung paint. So nakakapagod din, pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin linisan at saka pagandahin yung kwarto. Maganda, pero for me, enough, parang yun na yung pinakamagandang accommodation na tinirhan ko after 10 years dito sa Saudi Arabia. So itutour ko sa inyo yung room ko dito sa Camismo Siait. But before that, i-share ko muna yung advantage at disadvantage ng accommodation sa Saudi Arabia. So ang advantage ng accommodation sa Saudi Arabia, kapag solo ka, magagawa mo ang lahat. Makakapag-invite ka, makakapaglinis ka, makakagawa ka ng design or decoration sa bahay mo, makakabili ka ng mga gamit na gusto mo. Ayun, yun yung advantage ng solo kapag ikaw lang mag-isa. Kasi usually merong mga iba kasi na ibang OFW na hindi komportable or hindi satisfied doon sa accommodation na binigay ng amo nila, and minsan din yung sa environment, ayaw din nila yung environment nila or yung roommate, ganon, kaya nagmo-move out sila sa accommodation. Pero pag nag-move out sila, meron silang allowance, house allowance, depende yon sa amo mo or sa employer. Kasi may ibang employer na although may allowance yun, minsan hindi binibigay or minsan hindi ka pinapayagang mag-move out. So maswerte ka kapag binayagan ka ng amo mo na mag-move out, tapos may allowance ka pa na house allowance. So yun ang advantage ng pag solo ka, magagawa mo ang gusto mong gawin. So ayun, ang disadvantage ng accommodation sa OFW ay yung may kasama kang ibang lahi. Komportable yun kapag nagbibihis ka, naliligo ka, and iba-iba kasing culture eh. Minsan
hindi mo alam kung paano maglinis, nakikita mo na yung kasama mo natutulog lang, experience ko yon. Tapos ikaw, naglilinis ka, wala ka magagawa kasi yun yung culture nila Hindi man, in-explain naman din sa akin nung kasama ko dati na ganun talaga sila, hindi talaga sila naglilinis. And it's not their part, parang culture nila na hindi lalaki ang naglilinis sa kanila, babae. So ayun, isa na rin yun to consider na sa accommodation, kapag may kasama kang ibang lahi, expect ganun talaga ang disadvantage ng may kasama sa accommodation. At pangalawa, wala kang freedom, so hindi mo magagawa, hindi ka makapag decoration, makapag ayos ng masyado, dala ng kaibigan to visit your room. Ayun, yun yung disadvantage. Tapos ang disadvantage ng accommodation kapag nag-move out ka ay hassle kapag nagbabayad ka ng monthly. Unlike kung halimbawa hindi ka nag-move out sa accommodation mo, walang hassle kasi hindi mo naiisipin ang monthly payment mo sa room. Ayun, yun yung mga disadvantage sa accommodation ng OFW. Ayun, maswerte ka kung halimbawa yung room na yun direct na, kasi online na lahat kasi dito ang bayad yung automatic. Ayun, so pero kasi kahit na online na, parang idagdag isipin pa rin yun monthly na kailangan budget ko pera ko na magbabayad ako monthly for rental apartment. So ayun, yun yung advantage at disadvantage ng accommodation pag OFW ka dito sa Saudi Arabia. Ayun, yun yung based on my experience, kasi meron din naman ako mga kaibigan na nag-move out para makamit yung freedom. Although pareho naman okay yun, pero yun nga lang may advantage at saka disadvantage kapag kumuha ka ng accommodation sa Saudi Arabia. So ito po yung accommodation ko ngayon, guys. Ayan, pagpasok mo, ito na siya. Ayan, so ito yung bed ko. Ayan, ito yung fridge, maliit lang siya, provide yan ng employer ko. Tapos ito, ako na nakumuha niyan sa basurahan. Ito, foam lang to siya, foam, made in foam. Ayan, ginawa kong lamesa kasi wala akong lamesa. Ayan, napulot ko lang sa basurahan. Ay, yung rug na ito na malaki, carpet, in-order ko siya online. Yun din. Tsaka lagayan ko ng damit. Ayan, in-order ko siya online. Tapos ito, cartoon lang yan, ginawa kong shoe rack. And then foam sa baba. Ayan. Tapos ito yung kusina ko. Ayan. Ito yung lutuan. Ito, cartoon lang din yan, lagayan ng stove ko para pantay yung size. Tsaka yung gamit ko, yan. Yan. Dish. Tapos ito yung CR. Salamin. And yung hanger ko, yan na yan. Yan yung napulot ko lang din sa basurahan. Usually, yung mga lokal, kapag nagpapalaundry sila, may hanger na kasama yon. So, tinatapon lang nila sa basurahan. So, ayan, pinupulot ko lang kasi mapapakinabangan pa. Kapag naglalaba ako, yun ang ginagamit ko. Pero kapag nilalagay ko siya dito sa cabinet ko, ayan, meron ako sariling hanger na in-order ko din online. So, ayan, eto, maliit lang yung accommodation, pero maganda na siya. Pwede mong gandahin, ikaw na bahala kasi
mag-isa ka lang. Yun yung advantage kapag mag-isa ka lang. Madami kang magagawa. So, ayan lang guys. I hope you enjoyed this video, and if you did, please click the like button, subscribe to my channel, and click the notification bell para updated kayo sa bago kong video. So guys, see you on my next adventure.